Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So bago tayo mag-start mga kababayan ko. So gusto ko munang i-address yung mga kapatid natin na nasa Iglesia ni Cristo. Doon sa mga nakaintindi nung vlog ko nung nakaraan, maraming salamat po. Pero tila yata may mga kasamahan pa rin kayo na mahina ang ulo, na hindi naiintindihan yung ginagawa ko. Kahit na sobrang ganda na ng sinabi ko sa inyo, tatanga-tanga pa rin. I'm so sorry ha. May mga miyembro ng Iglesia ni Cristo naman na nakaintindi dun sa kinontent ko. So ito ay sa video ko yung may nahuling ministro ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? May mga nagko-comment sa akin dito katulad nito, no. Paano 'yan? Ano sabi niya dito, sabi ng bugok na to? Paano 'yan? Pinakawalan rin naman dahil hindi ata totoo. Hindi pa siya sigurado no. Hindi ata totoo yung bintang. Pilipino talaga, tataba ng utak, di ba? So, pinakawalan dahil hindi ata totoo daw. Anong pinagbasihan nyo nun? Na hindi totoo. Di ba? Sabi nito, dude, if that guy committed the crime and the police has already caught him, there is, as it is, don't make it a serious problem and you have to include INC name on that guy. Sinabi niya habang inaaresto siya. Ninanariit ko kung habang inaaresto. Ano ba? Meron nagsasabi dito na na fake daw eh. Sabi naman itong bugok na to, tapos na yan, set up yan, sanay na kami sa ganyang eksena, sabi niya. 'Di ba? Brad, kung sa ibang religion ba ang nabalitaan mong gumawa ng kasalanan, kino-content nyo ba? Oo! Kino-content ko. Ano yung araw-araw na kino-content ko? Mga peking ghost hunter. Alam mo ba religion ng mga yon? May mga born again doon, si Kuya Red. Ano ba? 'Di ba? Tapos ito, isa pang bugok, no? Oy, gunggong, vlog kayo ng vlog. Wala pang 24 oras, pinawalan na yan. Dahil set up daw. 'Di ba? Okay. Sige, may nagsabi pa sa akin, fake news pa daw eh. Sino yung tangatang nag-akusa sa akin na fake news daw? Hanapin ko nga yun. Yung video ko yata kagabi dito sa Demonic Rosary. Sabi niya ganon, fake daw. Ito, gusto ko lang ilampaso yung mga tatanga-tanga, no? Pero doon sa mga nakaintindi na miyembro ng Iglesia ni Cristo, nagpapasalamat po ako doon sa content ko. Gusto ko lang ilampaso yung mga tatanga-tanga. O ito, nasa na ba yung dito? Yung vlog mo tungkol sa ministro ng INC na inaresto sa US, di naman pala totoo, ikaw ang nagkakalat ng fake news. Sabing ganon. Men, binalita yan eh. Binalita yan, paano fake news? Nakita niyo yung di ba? Nakita niyo yung footage na inaaresto. Alin ang fake doon? Di ba? Din binalita yung ito sa Inquirer, fake news din ng Inquirer. Totoong may nangyaring pag-aresto, anong fake doon? Ang sabi nyo naman, sinet up Inquirer.net. So, fake news ang Inquirer? Itong awayin nyo. Di ba? Hirap sa atin, tatanga-tanga tayo. Alin ang panino? Ito ba yung sinasabi nyo na ebidensya nyo na hindi totoo? Ito ba yon? Yung kapatid? Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release na. Totoo nga naman. 'Di ba? Pero does it mean ba na fake yung kaso? Nag-bail siya eh. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan. Tandaan nyo, sino nagsasabi nito? Kapatid niya nagsasabi, self-serving ito eh. Kahit sino naman na may kapatid, kahit nga yung mga pusher o yung mga siga sa kanto, pag napatay yun, sasabihin ng magulang, mabait po yung anak ko, kahit kitang-kita sa CCTV. 'Di ba? Tandaan nyo,
hindi Pinoy na pulis ang umaresto diyan sa ministro. 'Di ba? Hindi Pinoy na pulis. Huwag niyong idala yung culture ng Pilipinas do sa ibang bansa na yung set up, 'di ba? At ito, self-serving ito, malamang ito, kamag-anak ito, sasabihin niya, pabor doon sa pinagtatanggol niya. At wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po. Frame Diba? Dito kayo kumuha, ano? Diba? lang po. Kaya pala yung mga sinasabi nyo, sapat sa inyo yung sinasabi lang neto. Diba? Totoo ba na napawalang sala? Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po, nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan. Yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan. Ay hindi, kung hindi ako inaway-away ng mga kamiyembro nyo, may mga matitino naman kayong membro eh. Kung hindi ako inaway-away, hindi ko lilinawin ang sarili ko. Pero mo akusahan ako na fake news. Hello? Ngayon, ang totoo ba? Totoo ba yung sinasabi niya na set up daw? Na napawalang sala na? Totoo ba yon? O tingnan natin. Itong link na to para transparent ano. Itong link na to sa New York State Unified Court Systems to. Tingnan natin yung pangalan ni Sir, no? Ito ha. Hindi ito edited ha. Live website to. Yung link na to ilalagay ko, kayo mismo mag-check ha. Ipipin ko sa ibaba yung link nito. Ito ay New York State Unified Court Systems. Kunin natin yung pangalan ni Sir. Ito yung pangalan ni Sir, ano? Ito yung naaresto. Si Sir Glennon. Kakopy ko to ha. Copy. Makikita nyo naman, live ko at defendant search. Paste. Tapos payabyab. Copy. Diba? I-paste natin. Paste. I-search natin, ano? Ako, katotohanan ito. Ang pinagbabawalan ni ate, yung mga nagsisinungaling. Di ba? Yung mga gumagawa ng fake news. O, i-search natin ngayon. Tingnan natin kung may lalabas. Meron, Dependent, si Sir Payabyab Glennon Salvador. Ang appearance date niya pa, ano yung 6? June ba? June 6, 2025 sa Richmond Criminal Court. Fake news ba yan? May ongoing siyang kaso. Ano itong, tingnan natin to kung anong kaso nito. Ayan Incident, March 31, 2025. Andito yung mga details, publicly available. Huwag niyo sasabihin na fake news ako. Totoo na aresto siya, ongoing pa Andyan yung mga details May defense attorney siya. Ang attorney niya si Kyle Todd Peters. Next appearance niya sa June 3. Hindi siya dismiss. Ongoing siya. Kung nakalabas man siya, naka-bail siya. Sasabihin niyo pa ba fake news ako? O ano masasabi niyo ngayon, mga kapatid ko na sa Iglesia ni Cristo na galit sa akin? Minsan, niloloko natin ang sarili natin, Inilinaw ko na nga, labas ang samahan nyo dito Ang tinutukoy lang natin dito, yung ginawa niya. Di ba? Ililitis pa siya, Birth year niya, 1982. Okay na tayo? Sino ang fake news ngayon sa atin? Na sinabi, set up lang daw, walang matibay na ebidensya. Kung wala matibay na ebidensya, bakit may appearance pa siya sa korte ng ng June 3? Incident nangyari, arrest nangyari April 3, 2025. Yung incident March 31, 2025.
Comment pa kayo. Yung link nito, ilalagay ko sa comment section. Kayo mismo ang mag-search. Baka mamaya peke ito eh. 'Di ba? Baka peke itong pinakita ko sa inyo. 'Di ba? Ito, hindi ito private document. Ito ay nasa search ito. Publicly available to, men. Hindi ko na sana gagawa ng video to kung hindi nyo ko pinagsasabihan na fake news eh. Wag ganon. 'Di ba? Kayo ang fake news. O ngayon, tatanungin ko kayo ha, binigyan ko kayo ng ebidensya kahit kayo mag-search niyan. Sino ngayon ang nagsasabi ng ng totoo? Yung source nyo na kapatid o ito? Ang sabi ng kapatid, di ba, hindi napatunayan? Bakit hindi pala napatunayan? Bakit may appearance pa siya? Hindi pa tapos pa pala eh. Ba't papaharapin pa siya ng June 3? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Anyway, move on tayo, no? Move on tayo. Hindi, nilinaw ko lang, kasi marami kasing nagagalit sa akin eh. Naakala mo inapi yung religion. Hindi naman religion yung pinag-uusapan dun eh. Yung ginawa lang nung miyembro nyo. Di ba? At bakit daw minimension? Habang inaaresto siya, sinabi niya yung Church of Christ daw eh. Kasama sa pagkwento yon. 'Di ba? I-identify siya kung ano siya. Sino ba yung Glennon Glennon Payabyab na yon? Ano ang identifiable sa kanya? Ministro ng Iglesia ni Cristo. Oh. Wala namang masama doon eh. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko, kahit sa Katoliko meron din naman 'yan eh. Mas malala pa nga sa Katoliko eh. Ang kaibahan lang yung mga Katoliko hindi madaling masaktan. 'Di ba? Anyway, patuloy tayo, no. Next video. Ito, kahapon kasi naguguluhan tayo eh. Ano ba yung nangyari do sa matapobreng driver? Tingnan nga natin tong video na to. Hinabol at kinompronta ng isang motorista ang babaeng nakabangga umano sa kanila sa Cainta, Rizal. Pero imbis na magkaayos, nagkainitan lalo ang magkabilang panig dahil nilait lang sila ng nakabanggang driver. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Tinakbuhan kami nito. Sa viral videong ito, mainit ang ulo ng babaeng motorista nang komprontahin ng mga nabangga niya di umano sa Ortigas Avenue Extension. Todo tanggi ang babaeng driver na nakabangga siya at tila nagmamadali ng umalis. Isinasarapan niya ang bintana ng kanyang sasakyan pero binubuksan itong muli para sumagot. Ma'am, sorry. Ang alam ko talaga, hindi po akong nakabangga. Hindi siya nagsosorry sa mga di umano'y nabangga niya dahil siya raw ang naagrabyado. Aminado rin siyang tumakas pero paliwanag niya. Nagmamadali lang ako kasi kahit ako makipag-ano sa'yo, wala ka namang pambayan. Gago, ano mo na pagbayad? Tarantado ka ba? Wala naman kayong pambayan eh. Ano mo na pagbayad? Bago kotse ko. Sa hiwalay na post, sinabi ng uploader ng video na bago ang komprontasyon ay nabangga raw sila ng driver sa tapat ng isang mall sa Cainta. Nang habulin at Rizal. maabutan nila ito sa Ortigas Avenue Extension, tila babanggain pa raw sila nito ulit. Patuloy pa raw na hinahanap ng uploader ang nakaalitang driver. Hindi pa malinaw kung nagsampa na sila ng reklamo laban dito. Nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang insidente ng Hindi naman na-explain din ng maayos. So same pa rin yung istorya. 'Di ba? Kasi hindi nila mahanapan ng pahayag yung babae. Anyway, move on tayo sa next topic. So itong topic na to, naman to may controversy na naman si Attorney Ian Sia yung sa Pasig. 'Di ba? Siya yung nag-joke regarding sa solo parent, tama? Dahil doon, kilala niyo si Shamsi Supsup, yung dating Miss Universe. I don't know, first runner up yata ito no. Yung beauty queen na si Shamsi Supsup na tumatakbo din as konsihal.
'Di ba? Dahil sa siping joke ng kapartido, inihayag ni beauty queen architect at Pasig City Councilor candidate na si Shamsi Supsup na nagbitiw na siya sa kanyang political party kasunod ng controversial na pahayag hinggil sa mga solo parent ng mga miyembro nito. Diyan ano. Ito yung kasi ang parang partido nila yung kaya this eh. 'Di ba? Ito sabi ni official statement ni Shamsi Supsup. Sabi niya ganon. With deep respect and after much reflection, I have decided to resign from Kaya This. As a woman, a mother, and a leader, I believe in staying true to the values that define me. Dignity, respect, accountability, and women empowerment. This is not a decision made lightly, but in alignment with my principles. I remain grateful for the opportunity and extended my best wishes to the team. Siya si Shamsi Supsup Lee. So nagbitaw na siya dun sa dahil nga dun sa joke. Then sinuspindi siya, 'di ba? Sinuspindi siya ng saan ba 'yon? Ito, sinuspindi siya nung team niya. 3 days lang. Ano bang klaseng suspension yon? Doon sa ginawa niyang yun, for me, dapat yun eh. Kumbaga sa INCT, walag dapat. Di ba? Pero ito, tinan mo. Sinuspindi ng 3 araw ng Team Kaya Di. Araw? City 2nd Congressional District candidate Christian Ian Sia dahil sa kanyang biro sa single mother sa Wala, lokohan lang yung suspension na yun. Ano lang ba yung 3 days na yan, di ba? Magpapahinga lang ng 3 days yan eh. lungsod. Mas bilib ako doon sa ginawa ni Shamsi Supsup. Ang suspensyon kay Sia ay inanunsyo ni Mayoralty candidate Sara Diskaya kasabay ng kanilang house-to-house campaign sa Barangay Pineda noong nakarang Sabado, Abril 5. With attorney Ian Sia, syempre, he admitted and he actually did a public apology for the solo parents. Oo nga, nanisip pa siya after eh. We actually have reprimanded him from joining any of the caucuses for 3 days lang. From joining how Wala yun. Walang bearing yung 3 days na yun, di ba? Pwede yung 3 days na yun, hindi kayo mangampanya eh. Wala yun. Then ito, may controversial na video na naman. Di ba? May controversial video dito. Gumawa na naman siya. Pero ako, hindi, mamaya, bigyan ko na opinion ha. Wait lang. Ito na naman yung controversial na video niya. Po ako sa mga Eusebio noong 2016. Hindi ho ako nabansagan na mayabang, hambog at bastos. Ngayon lang, talaga hong yung makinarya nila napakabigat kalaban. Talagang gusto hong itikom ho ang bibig ko eh. Kayo po mga taga-Sagad, kilala nyo na po ako, di po ba? 15 taon na po tayong magkakasama sa politika. Tatanungin ko po kayo, ako ho ba ay naging bastos sa inyo? Nakakita ho ba kayo ng kabastusan sa aking pakikitungo sa inyo? Pero sa social media, ako na ho ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Kung may rango ang mga bastos, 5-star general po ako. Love ka kasi namin. So sana po, sa mga kapwa ko Pasigueño, ang biro ay manatiling biro. Di po ba? At ang seryosong bagay, huwag mong haluan ng biro. Kaya lang naman po ako nagalit. At aaminin ko nagalit ako kasi yun ang ginawa kay Ate Sara sa harapan po namin. Never po akong nagpakita ng kawalan ng pagiging maginoo. Kahit ang mga staff ko po, typical po, puro lalaki. Isa lang ho ang kasama kong babae. Nung araw, isa lang ang kasama kong babae, si Jaja. Nasa si Jaja? Ha? Nagdadayat ba? Jaja, magpakita ka lang. Para hindi ka pagselosan. Ito na yung sinasabi na body shaming daw. Asawa ni Ewing na batch ko. Ngayon, kasama ni Attorney Tantan dahil kabisado na po nila ang District 1. Gusto ko pong manalo rin ang kaibigan kong abogado dahil kailangan na ho ng Pasigueño ng abogadong konsihal.
Yan, pakita ka lang, Jaja. Yan. Yan ho ang staff ng... Yan. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat. Oo, hindi. Nung makuha ka na ni Ewing. Mataba ka na. Hindi, nung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Ha? Ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. Ang punto ko, ganyan ho ba ang magiging staff ng manyak? Hindi ba? At kukunin ko pa ba asawa ng aking kaklase? Hindi ho. Ang kasama... Parang ano nga naman yun, no? Parang pinahiya niya naman yun na kung manyak ako, ganito ba yung ano? Parang sinasabi niya na hindi maganda yung, di ba? Yeah, let's pakatotoo tayo, no? Hindi naman pang sexy talaga yung katawan ni ate, kaya lang medyo ano nga naman yun. Pero ako, para sa akin yes, agree naman ako doon sa sinasabi niya na binody shame niya yung yung staff niya, 'di ba? Parang medyo nagtalo pa sila kung ganyan na talaga yung katawan niya dati or hindi pa. Pero para sa akin, no, may karapatan lang na magsabi na body shame siya ay yung quote unquote pinahiya niya. 'Di ba? Siya lang yung may karapatan magsabi nun dahil siya yung sinabihan eh. Pwede kasing mamaya ang dating nun ay parang nagbibiruan lang kayo. Parang sa magkakabarkada, 'di ba? Pagka tinawag mo na isang pangalan na basta yung kayo lang ang nagkakaintindihan. Yung for example, no? Oy, matali ka nga dito dahil malaki ang mata ng kabarkada mo eh. Parang hindi siya na-open doon dahil yun talaga ang tawag mo sa kanya. Or, di ba, may pagkakilala mo kasi yung tao, matatanggap mo yun na normal yung tawag mo eh. Pwede kasing ganun lang yon na highlight lang kasi may una siyang kontrobersya. Parang kaya ito nangyari ngayon. Pinadala na naman siya ng show cause order. Kapatid ako po si JC Cosico ng News 5. Nag-issue nga po ng panibagong show cause order itong Commission on Elections kay Pasig Congressional Candidate Christian Sia. This time, kaugnay po ng kanyang mga naging pahayag tungkol sa physical attributes ng mga staff sa isang campaign event kamakailan. Ayon po sa COMELEC, ito ay posibleng paglabag doon sa kanilang anti-discrimination and fair campaign guidelines para sa 2025. Ngayon, meron siyang 3 days para nga magpaliwanag sa dito. Ito na yung kanyang second na show cause order na inisyo ng COMELEC sa kanya. Ang una nga po ay last week, kaugnay naman niya nung kanyang siping joke sa isang campaign event din patungkol sa mga single. Hindi, sa akin ito, halimbawa, walang siping joke, di ba? Yung joke niya nung una, yung makikisiping sa kanya pag nalulungkot. Let's say walang ganon, hindi mapapansin itong joke niya na to eh. Yung tungkol dyan sa mataba na yan. 'Di ba? Yes, nagigets ko naman na pinahiya niya talaga yon. Medyo nag-argue sila dun eh. 'Di ba? Oh, hindi parang pero at the end of the day kasi ang magsasabi lang nun na napahiya siya ay yung tinutukoy, yung talagang yung si ating mataba kanina. Siya lang ang magsasabi kung napahiya talaga siya o hindi ibang tao. 'Di ba? Feeling ko yun parang medyo may pagka OA na to eh. 'Di ba? Although na sige, pasok naman sa guidelines yun, pero feeling ko kung hindi nagkaroon nung joke issue siya yung sa siping at yan lang ang joke niya, hindi mapapansin to eh. Nagkaroon lang ng reason na bantayan na siya ng tao dahil meron siyang hindi magandang joke talaga na maraming natamaan. Yun talaga, yung unang joke niya, dapat talaga siyang gisahin doon. Kasi, ang inano niya na doon, yung mga solo parents na, yung binastos niya eh. Ito, isang tao lang naman. I don't think na, hindi ganun kalala yung gravity nun. Kung ako nga, palalampasin ko na lang yun eh. Dahil walang kwenta naman eh. Well, sa paningin ko yun, pero kung tingin nyo na feeling ko naging OA na nga lang dahil nga may una siyang kontrobersya.
Pero sana naman ito si Attorney Ian Sia, dapat nag-control ka na lang. Kasi kung ako sa kanya, hindi kasi siya makamove on dun sa dun sa kontrobersya na yun eh. Hinihilot niya pa na parang defensive pa siya na hindi ako, sa kaka-defense niya na hindi siya bastos. Nakagawa na naman siya ng bagong sakit ng ulo. Dapat ni-let go niya na yun. Proceed na lang siya sa pangangampanya niya, di ba? Next video, ito last video ko na to, no. Ito, napanood ko to, yung tungkol doon sa McDonald's. Putang ina, McDonald's. Kulang-kulang ang order namin. Ha? Putang ina. Nandito yung resibo. Nung una, naiwan yung hanapin mo nga yung resibo. Nung una, yung kulang, yung putang inang etong nuggets, pinuntahan namin, binalikan namin. Sumakay kami, naglakad kami. Putang ina, kulang na naman. Nung naglakad kami mula dun sa bridge ng SM North, papunta dito, nung nandito na kami, putang ina, nung nakarating na kami dito, tsaka ako nakita na kulang na naman. Ayan yung order, putang ina. Chicken fillet with rice, 1 large, original na coffee, nuggets, quarter pounder medium fries, crispy chicken sandwich. Ngayon, wala naman yung crispy chicken sandwich. Putang ina ninyo. Ha? SM North McDonald's. Putang ina ninyo. Ha? Putang ina ninyo. Ha? Ayan. Sayang naman. Ninyo. Putang ina kayo. Ha? Putang ina ninyo. Lagi kayong kulang-kulang. Ha? Ipopost ko dito yung video ko kanina nandoon. Aminado yung mga staff nyo doon na kulang-kulang kayo, mga putang ina ninyo. Ito partially naiintindihan ko to kasi naranasan ko yan. Nakaka-bad trip talaga yan, men. Hindi ko masisi si ate na ganyan ang reaction niya. Siguro way niya yan. May mga nababastusan na kasi tinapon yung pagkain daw, 'di ba? Pero you have to understand, niya yun pera niya naman yung pinanggastos diyan tsaka Pero gusto kong maintindihan niyo kung saan siya nanggagaling. Ako, ayokong kondinahin to kahit nakita kong tinapon niya yung pagkain. Sayang nga naman, sayang sana hindi na siya nagganyan. Pero naiintindihan ko siya kasi ako naranasan ko na yung inis sa ganyan. Ang naranasan ko naman, sa ibang fast food, sa Jollibee yata yon. Yung galing akong trabaho, 'di ba, wala nang time na magluto sa bahay. Bumili ako ng Chicken Joy. Siyempre ako, yung tiwala ko na lahat ng nandoon sa binili ko nandun na. Automatic naman na yun Kailangan talagang responsibilidad talaga nilang i-check yon. Nagpanting ang tenga ko nung time na yun. Kukwento ko sa inyo. Pag-uwi ko ng bahay kasi, pagtingin ko, walang gravy. Diba? Di ba sa chicken, hindi masarap yung... automatic na yun, na may gravy Di ang ginawa ko, bumalik uli ako sa Jollibee. Jollibee yata yun. Nakalimutan ko na, McDo din ba? Basta, pagdating ko doon, tapos sinabi ko, ano ba naman kayo? Sabi kong gano'n. Dapat chine-check nyo yung Alam mo, sinabi sa akin ng manager, kaya ako nagsisigaw-sigaw dun sa Yes, nagsisigaw-sigaw ako dun sa restaurant nila. Sabi sa akin ng manager, sabi gano'n, sir, dapat chine-check nyo bago kayo umalis. Sabi ko, abay putang ina mo, trabaho nyo yan So, ibig sabihin, pinapatunayan mo sa akin ngayon na hindi kayo pwedeng pagkatiwalaan dyan? Di ba? Kaya nga kami kumakain dito dahil may tiwala kami sa inyo na may ibibigay nyo ng kompleto ang serbisyo nyo. Bakit sa akin mo ipapasa yung ganyang trabaho? Di ba? Ay, hindi sir, sorry po kasi gano'n. Hindi. Babalik ta rin mo ko Trabaho nyo yan di kung ganyan, ako na lang sana nagtrabaho dyan, hindi ikaw, sabi kong gano'n. Dahil alam ko yung dapat gawin kaysa sa'yo. Ba't mo ipapasa sa customer? Pero mo, I don't know, nice naman yung pagkakasabi niya sa akin na, sir, dapat na lang po, chinek nyo po bago kayo umuwi. Pero kagaguhan yun Trabaho nyo yun
'Di ba? Hindi ko trabaho yun na chicken. Kaya nga ako nag-fast food para wala na akong alalahanin, bibilhin ko na lang sa inyo pag-uwi ako ng bahay. Dahil kung ganyan din lang ang hindi nagluto na lang sana ako sa bahay, 'di ba? Naiintindihan ko tong feeling na ganito. Siyempre, katulad ng sinabi niya, no, tumawid pa siya doon sa bridge papuntang SM. Feeling ko nasa condo to nakatira condominium doon sa Grass Residence. 'Di ba? Naglakad pa siya tapos bumalik siya tapos pagdating sa kulang pa rin. Nakaka-bad trip talaga 'yan, sa totoo lang. Ako this time kahit na nagtapon siya ng pagkain, sayang naman Kung totoo man ito at hindi ito scripted, kampi ako dito sa customer. Dahil alam ko yung feeling niya. Doon sa tapon part na yon, nasa sa kanya na yon, ayoko nang kontrahin yun. Kung kayo, pero yung mga ganyang bagay kasi, lalo na sa panahon ngayon, ang init ng panahon, maraming mainit ang ulong tao. Huwag nyo nang dagdagan pa yung yung inis. 'Di ba? Gawin ng maayos yung trabaho. Pero mo, nabigyan na pala ng chance Nabigyan na ng chance na ulitin tapos sablay pa rin. 'Di ba? Ipo-post daw yung yung video ng mga yung mga crew Tingnan nga natin yung nito. Yung FB nito ni Sir. Wala, hindi na yan. Hindi pala siya yung nag-upload. Parang nire-upload niya na lang yung video. Wala yung iba Anyway, mga kababayan ko, so yan lang po ang mapag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.